Ang Indianapolis ay ang kapital at ang pinakamataong lungsod ng United States. Kilala ang Indianapolis bilang the racing capital of the world. Kilala din ang lugar dahil sa malalaki at tanyag nitong Children's Museum, mamahalin at magagandang restaurants na naghahain ng kanilang mga tanyag at unique na mga dishes. Literatures, music at arts. Ang kwento po natin ngayon ay isa sa mga pinag-uusapan pa rin hanggang sa kasalukuyan sa Indianapolis. Ito ay ang kwento sa likod ng isang granite memorial na matatagpuan mo na nakatayo sa Willard Park sa Washington Street, Indianapolis, United States. Ang kwento ng isang dalaga na nagpabago sa ilang mga batas at kalakaran ng sikat na syudad ng United States. Samahan niyo po akong alalahanin ang kaso ng pagkamatay ni Sylvia Marie Likens. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Noong June taong 2001 ay isang granite memorial na may taas na 6 feet ang itinayo sa Willard Park sa Washington Street, Indianapolis, United States. Ito ay itinayo bilang pag-alala sa isang 16 anyos na dalaga na si Sylvia Marie Likens. Ang kaso ng pagkamatay ni Sylvia ang naging susi para magkaroon ng batas sa Indiana para sa mga batang nakakaranas ng labis na pang-aabuso at pananakit. Si Sylvia Marie Likens ay pinanganak noong January 3, 1949 sa Lebanon, Indiana, United States. Siya ay pangatlo sa 5 magkakapatid. Ang kambal na sila Diana at Daniel at ang mas bata sa kanya na kambal din na sila Jenny at Benny. Si Sylvia ay lumaki bilang mabait at masiyahing bata. Mahilig ito sa musika, lalo na sa bandang Beatles at mag-roller skating. Kapansin-pansin din ang maamo nitong mga mata, ang maalon at brown nitong buhok, at ang maganda nitong ngiti. Tinatawag siya ng mga magulang at kapatid sa tawag na Cookie. Si Sylvia din ang nag-aalaga sa kapatid na si Jenny dahil sa lumpo ito sanhi ng sakit na polio. Ang kanyang ate Diana naman ay nag-asawa na at may sarili ng buhay. Samantalang ang 2 kapatid na lalaki ay sinasama ng mga magulang. Ang ama at ina ni Sylvia na sila Lester at Elizabeth Likens ay nagtitinda ng mga candy, beer at soda sa carnival stands. At dahil dito ay palipat-lipat sila ng lugar. Taong 1965, ang magkapatid na Jenny at Sylvia ay nag-aaral sa Arsenal Technical High School. At dito ay nakilala nila at naging kaibigan ang magkapatid na sila Paula at Stephanie Baniszewski. Hindi naging madali ang buhay para sa pamilya Likens, lalo na noong June 3, 1965, nang maaresto ang ina ni Sylvia dahil sa shoplifting. Nagpatuloy sa paghahanap buhay ang ama ni Sylvia sa carnival, kasama ang mga anak na lalaki. At dahil sa nag-aaral ay napilitan si Lester Likens na makipagkasundo sa ina ng mga matalik na kaibigan ni Sylvia at Jenny na si Gertrude Baniszewski. Napagkasundoan nila na dito na muna maninirahan ang magkapatid kapalit ng $20 na kabayaran kada linggo hanggang sa buwan lamang ng Nobyembre. Pumayag naman si Gertrude dahil sa magkasundo naman umano ang mga anak at ang 2 Likens at nangako pa ito na ituturing niya sila Sylvia at Jenny bilang mga tunay na anak. Nang makalabas sa kulungan ay nagpatuloy si Lester at Elizabeth sa paghahanap buhay at naglakbay sila kasama ang carnival sa iba't ibang lugar, habang naiwan sa pangangalaga ni Gertrude Baniszewski ang 2 anak. October 26, 1965 ay nakatanggap ang tanggapan ng pulis sa Indiana mula sa isang caller na nagngangalang Richard Hobbs. Nang magtungo sila sa isang bahay sa 3850 East New York Street ng bandang 6:30 ng gabi, ay sinalubong sila ng lumuluha pang si Gertrude Baniszewski. Sinamahan niya mga officers sa loob ng isang silid. Ayon sa mga pulis ay nadatnan nila sa lugar si Sylvia Likens na nakahiga sa isang kama at maging sila ay naawa sa nakita nilang kalagayan ng biktima.
Bakas kasi sa mukha at katawan nito ang pinagdaan ng paghihirap. Iniabot sa kanila ni Gertrude ang isang liham na ayon sa kanyang unang naging pahayag sa mga investigador ay umalis umano si Sylvia ng bahay at sumama sa ilang mga kalalakihan. Nang bumalik ito ay nasa kalunos-lunos umano itong anyo at hawak-hawak ang liham. Ayon din sa kanya, ay inalagaan niya umano ang dalaga at sinubukan pang gamutin ang mga sugat nito. Bilang patunay, ay nilagyan niya umano ng rubbing alcohol ang sugat ni Sylvia bilang first aid bago ito nalagutan ng hininga. Subalit katakataka naman na naging statement ang panganay na anak nito na si Paula. Habang hawak-hawak ang isang Biblia, ay bigla na lamang kasi nitong sinabi na ang pagkamatay ni Sylvia Likens ay nakatalagang mangyari. Nang tumingin ito sa direksyon ng kapatid ng biktima na si Jenny, ay sinabi nito na welcome pa umano itong manatili sa kanilang tirahan at ituturing umano nila ito bilang isang tunay na kapatid. Nang interviewin ng mga investigador ang kapatid ni Sylvia na si Jenny Likens, ay sinabi nito ang lahat ng detalye na una nang inilahad ni Gertrude. Ngunit nang tila wala nang nakatingin, ay marahan itong bumulong sa investigador at sinabing, alisin niyo ako dito at sasabihin ko sa inyo ang lahat. Ang mga susunod na statement ni Jenny Likens ang magbibigay ng linaw sa tunay na nangyari sa nakatatanda niyang kapatid na si Sylvia. Ayon kay Jenny, ay lumipat silang magkapatid sa bahay ng mga Baniszewski noong July 1965 sa utos ng mga magulang. Ang kanilang unang 2 linggo sa bagong tirahan ay ayos naman umano ang naging pakikisama sa kanila ng pamilya. Dahil sa sakit na polio, ay nakabrace ang kanyang isang paa, kaya naman ang ate Sylvia niya lamang ang tumutulong sa mga gawaing bahay. Lagi din silang nagsisimba tuwing araw ng linggo, kasama ang 7 anak ni Gertrude. Subalit ang kabaitang pinakita ng mga ito sa kanilang magkapatid ay may hangganan. Nagsimula ang problema nang hindi magawang bayaran ng kanilang amang $20 na kabayaran sa tamang oras. Dahil dito, ayon sa kanila, ay pinapalo sila ni Gertrude gamit ang isang paddle. Ayon kasi dito, ay inaalagaan umano sila nito para lamang sa wala. Minsan ay sinaktan din sila ng ginang na magsumbong ang anak nitong panganay na si Paula dahil sa marami umano silang kinain sa isang pagsasalo na kanilang dinaluhan sa simbahan. Ang pang-aabuso ng mag-iina ay lalo pang ang lumala sa mga dumaan na araw. At ang naging focus ng nasabing pananakit ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Sylvia. Nagsiselos umano kasi ang 36 years old na si Gertrude dahil sa angking ganda ng dalaga. Lalo pa nga't ang anak niya na si Paula, maliban sa overweight, ay buntis na ito sa edad lamang na 17. Ayon kay Jenny, ay may mga pagkakataon na hindi nila ito pinapakain at papakainin lamang ng mga tira-tira at panis ng pagkain galing sa basurahan. Minsan din ay sinaktan ni Paula si Sylvia at sa sobrang lakas nito ay nabali ang kamay ni Paula. Isang araw bilang ganti sa sinapit ng mga pananakit, ay pinagkalat umano ni Sylvia sa kanilang paaralan na ang magkapatid na si Paula at Stephanie ay mga bayarang babae. Ang nasabing usap-usapan ay nakarating sa magkapatid, kaya naman nang makauwi ay agad nitong kinumpronta si Sylvia. Umamin naman ito sa nagawa at luhoan na humingi ng tawad. Nang makarating ang balita sa nobyo ni Stephanie, ang 15 anyos na si Coy Randolph Hubert, ay agad nitong inatake si Sylvia. Sinampal, sinipa, iniuntog ang ulo sa dingding at maging sa sahig. At nang makarating kay Gertrude ang pangyayari, ay hinampas niya si Sylvia gamit ang isang pamalo hanggang sa mawalan ito ng malay. Dito na nagsimula ang impyerno sa buhay ni Sylvia Likens. Sa araw-araw kasi ay nakakaranas ito ng pananakit, hindi lamang sa pamilya Baniszewski, kundi maging sa mga kaibigan na magkakapatid. Malimit umanong gawin ni Coy Hubert si Sylvia bilang isang manikin habang nag-iinsayo ng martial art. May mga pagkakataon din na sa pilitan nila itong pinaghuhubad sa harap ng mga kaibigan habang gumagawa ng mga malalaswang bagay at pinapaso ng sigarilyo sa katawan. Pinagbawalan na rin ito na umattend ng school.
Sa kabila ng nararanasang pang-aabuso at pananakit, ay nanatiling tikom ang kanilang bibig at hindi nagawang magsumbong sa kanilang mga magulang sa tuwing dadalaw ang mga ito. Dahil umano sa takot na madamay ang mga ito o mas malala pa ang matanggap ng mga pananakit. Subalit 2 buwan makalipas ang paninirahan sa mga Baniszewski, isang araw noong September 1965 ay nakita nila ang ate na si Diane sa isang park. Sinubukan nilang sabihin dito ang mga nararanasang pang-aabuso, ngunit hindi ito naniwala at sa halip ay pinagbintangan pa sila na gumagawa lamang ng kwento para kunin na sila ng magulang. Sa ikalawang pagkakataon na makita nila ang nakatatandang kapatid ay kasama nila ang anak ni Gertrude na si Marie. Kaya naman ay hindi na nila muli pang sinabi dito ang mga nangyayari. Subalit ay humingi si Jenny sa atin ng sandwich dahil sa siya umano ay nagugutom. Ang nasabing pangyayari ay agad naman na pinaabot ni Marie sa ina. Dahilan para muling saktan ni Gertrude si Sylvia dahil umano sa kanilang katakawan. Sa labis na sakit ay nawalan nito ng malay, ngunit hindi pa din tumigil si Gertrude. Hinawakan niya ang buhok nito at paulit-ulit na inihampas ang ulo nito sa bathtub para magkaroon nito ng malay. Isang lalaki na kapitbahay ng mga Baniszewski ang tila nakapansin ng mga pasa ni Sylvia. Ang nasabing lalaki ay nagngangalang Michael John Monroe. Agad nitong tinawagan ng Arsenal Technical High School at inireport ang tila pang-aabuso na nararanasan ng magkapatid. Bilang tugon ay nagtungo ang isang representative ng school sa bahay ng mga Baniszewski. Nagtataka din umano kasi sila dahil sa biglaang hindi pagpasok ni Sylvia. Subalit ayon kay Gertrude ay umalis daw umano si Sylvia sa bahay noong mga nakaraang linggo at hindi umano nila alam kung saan ito nagpunta. Sinabi din nila na ang mga pasa nito at kalagayan ng katawan ay dahil sa hindi nito pag-aalaga sa sarili. Nagtanong-tanong dun sila sa ilang kapitbahay nila Gertrude at ayon sa mga ito ay mabait si Gertrude at maalaga sa mga anak. Kaya naman ay wala ng report tungkol sa nasabing reklamo. Ayon pa kay Jenny noong October 6, 1965 ay itinalo ni Gertrude ang kanyang ate sa basement at doon na ito nanatili hanggang sa malagutan nito ng hininga. Habang nasa basement, ayon kay Jenny, ay hindi nila ito binibigyan ng pagkain. Pinapakain lamang nila ito ng mga tira-tira at panis at nabubulok na pagkain. Ang mga bata naman na nakatira sa kalapit na bahay ay nagbabayad ng 5 sentimo para makita lamang si Sylvia at saktan ito. Tila ba manghang-mangha sila sa nakikitang kalunos-lunos na kalagayan ng dalaga. At dahil sa maliit na katawan, ay nagpapatulong si Gertrude sa ilang mga batang kapitbahay para buhatin si Sylvia at paliguan. Ayon kay Jenny, ay kinukuskus ni Gertrude ng asin ang mga sugat ng kanyang ate hanggang sa mamilipit ito sa sakit. October 23, 1965 ay lalo pang lumala ang mga pang-aabuso na natamo ni Sylvia. Sinulatan kasi ito ni Gertrude sa kanyang tiyan ng mga katagang, "Ako ay bayarang babae at pinagmamalaki ko ito," gamit ang pinabagang mga karayom. Nang hindi matapos ang obra, ay inutusan nito si Coy Richard Hobbs para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang matapos, ang 10 years old na anak ni Gertrude na si Shirley ay nagpabaga ng isang bakal na korteng S at iniligay ito sa kaliwang dibdib ni Sylvia. Ngunit sa halip na S ay number 3 ang imahe na nabuo rito. October 25, 1965, nang mapansin na tila nanghihina na si Sylvia at anumang oras ay maaari itong mawalan ng buhay, ay pinilit ito ni Gertrude na magsulat ng isang liham. Ayon dito, ay umalis siya ng bahay at sumama sa ilang mga kalalakihan na siya umanong nanakit sa kanya. Ang nasabing liham ay ang liham na ibinigay ni Gertrude sa mga investigador. Sa parehong araw, ang huling mga pag-uusap ng magkapatid ayon kay Jenny ay sinabi sa kanya ng kanyang ate Sylvia na ayaw niya itong iwan, ngunit nararamdaman niya umano na hindi na siya magtatagal. Ayon kay Jenny, sa huling mga oras ng kanyang ate Sylvia, ay hindi na nito magawang magsalita ng tuwid. Sa lahat ng taong nanakit sa kanya ay si Richard Hobbs lamang umano ang
magpakita ng awa sa mga huling sandali. Niliguan kasi nito si Sylvia sa isang maligamgam na bubble bath at binihisa ng malinis na damit bago nila ito inihiga sa isang mattress kung saan ito natagpuan ng mga pulis. Ayon pa kay Jenny, ay ilang beses pa na hinampas-sampas ni Gertrude ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ate ng libro, habang sinisigawan ito na nagpapanggap umano na patay. Hanggang sa maisip nito na wala na itong buhay at para pagtakpan pa, ang ginawa ay sinimulan nitong lagyan ng rubbing alcohol ang mga sugat ni Sylvia. Inutusan din ito si Richard Hobbs na tumawag sa mga pulis sa malapit na payphone. Dahil sa formal statement ni Jenny Likens, ay agad na inaresto ng kapulisan ang mag-iinang sila Gertrude, Paula, John Jr., Stephanie at ang nobyo nito na si Coy Hubbard, Richard Hobbs at 5 minor de edad nilang mga kapitbahay na may kinalaman sa pananakit kay Sylvia Likens. Sa ginawang interrogation ay una nang umamin ng 15 years old na si Richard Hobbs sa naging partisipasyon niya sa krimen. Ayon sa kanya, binugbog niya ito ng 20 beses at siya din ang tumapos sa paglalagay ng tattoo sa tiyan nito gamit ang isang needle na kanyang pinapabaga sa apoy. Ang nakangisi naman at taas noong si Paula ay nagbigay din ng kanyang statement at inamin nito ang lahat ng pagpapahirap na ginawa niya sa biktima, gaya na lamang ng pagtulak nito sa hagdan nang hindi bababa sa 3 beses, pagbali ng mga daliri nito at paghampas gamit ang police belt ng kanyang ina. Ang anak ni Gertrude na si John Jr. ay umamin din sa kanyang partisipasyon, tulad na lamang ng pagpaso sa katawan ni Sylvia gamit ang posporo, habang pinapanood niya ang ina na pinapaso ito gamit ang sigarilyo. Samantala, ang 5 mga bata naman na inaresto dahil sa kanilang naging partisipasyon ay pinalaya at ibinigay sa kustodiya ng kanilang mga magulang. Sa ilalim ng isang subpina, nahaharap ang mga ito bilang witnesses sa darating na trials. October 28, 1965 ay mas lalo pang nanlumo ang karamihan dahil sa paglabas ng resulta ng autopsy sa katawan ni Sylvia Likens. Ayon kasi sa resulta, ay nakitaan nito ng 150 mga sugat, hindi pa kasama ang maliliit na garos at gasgas. Butas ang kanang pulso nito na muntik nang umabot sa kanyang buto. Maraming paso ng sigarilyo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga buto sa kanyang daliri ay bali. Ang kanyang mga balat ay humiwalay na sa kanyang laman. Kinagat niya rin ang kanyang labi bago siya mamatay at halos mahiwalay na ito sa kanyang mukha. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang mga namuong dugo sa kanyang noo, ganon din ang mga injuries na kanyang natamo at maging ang malnourishment dahil sa kalagayan ng kanyang katawan. December 30, 1965 ay sinampahan ng kasong first-degree murder ang mga suspect, maliban kay Stephanie Baniszewski na pinakawalan dahil sa writ of habeas corpus bond na ipinasa ng tagapagtanggol nito. Ayon kasi dito, ay wala umanong sapat na ebidensya na magdidiin sa dalaga sa pagkamatay ni Sylvia. Kapalit nito ay pumayag ito na tumayong witness laban sa kanyang pamilya. Sa ginawang pre-trial hearing noong March 16, 1966, ay ilang mga psychiatrists ang nag-testify sa hukuman na ayon sa kanilang ginawang evaluation sa mga akusado ay nasa maayos itong mga pag-iisip para sumailalim sa paglilitis. April 30, 1966, ang umiiyak na si Jenny Likens ay humarap sa hukom habang muling binabalikan ang mga pangyayari sa mapait na sinapit ng kanyang ate Sylvia. Sa kabila nito ay pinabulaanan ni Gertrude ang mga akusasyon at ayon sa kanya ay ang kanya umanong mga anak at mga kaibigan ng mga ito ang tunay na nagpahirap kay Sylvia. Ayon sa kanya ay magulo ang kanyang isip dahil sa dinadanas na depresyon sanhi ng paghihiwalay nilang mag-asawa, kaya naman ay hindi niya umano magagawa ang binibintang sa kanya. May 25, 1966, matapos sa mga pagdinig,
ay hinatulan si Gertrude Baniszewski ng first-degree murder. Ganon din ang panganay niyang anak na si Paula. At sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Richard Hobbs, Coy Hubbard at John Baniszewski Jr. naman ay nahatulan ng 2 hanggang 21 taon na pagkakakulong sa Indiana Reformatory dahil sa kanilang edad. September 1971 ay muling humarap si Gertrude at Paula sa paglilitis matapos na mapatunayan ng mataas na hukuman na sila umano ay hindi dumaan sa patas ng mga pagdinig. Sa pangalawang pagkakataon, si Paula ay nagplead ng guilty for voluntary manslaughter para sa mas mababang sentensya na 2 taon na pagkakakulong. Siya ay nakalaya noong December 1972 at pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Paula Pace at nagtrabaho bilang isang teacher assistant sa Iowa. Noong 2012 ay inalis ito sa trabaho matapos na malaman ang kanyang nakaraan. Ang kanyang anak na babae na pinanganak niya noong 1966 ay pinaampon. Kalaunan ay nagkaroon pa siya ng 2 anak sa pangalawang asawa. Si Gertrude naman ay muling nahatulan ng kasong first-degree murder. Ginugol niya ang 14 na taon sa loob ng Indiana Women's Prison, kung saan ay nakilala siya ng mga kapwa niya preso bilang isang den mother at tinatawag nila na mom. Sa loob ng 14 na taon ay nakilala siya bilang model prisoner. Nagtatrabaho siya doon bilang mananahi. Sa kabila ng protesta ng libo-libong katao at sa pagkolekta ng 40,000 na signatures, si Gertrude ay nabigyan ng parole at nakalaya noong December 4, 1985. Pinalitan niya ang kanyang pangalan bilang Nadine Van Fossan at nanirahan sa Iowa kung saan siya binawian ng buhay noong June 16, 1990 sa sakit na lung cancer sa edad na 61. Ang 3 binatilyo naman ay nakalaya din noong February 27, 1968 dahil sa good behavior. Si John Jr. ay nagpalit ng pangalan bilang John Blake at naging isa pang lay minister sa Texas, kung saan ay nagka-counsel ito ng mga bata na may mga magulang na naghiwalay. Namatay siya sa sakit na diabetes sa Lancaster General Hospital noong 2005 sa edad na 52. Si Stephanie Baniszewski naman ay mas piniling manirahan sa Florida at pinalitan niya ang pangalan bilang Stephanie Sirextad at nagkaroon ng mga anak. Samantala, ang mga nakababata nilang mga kapatid ay inilagay sa foster care at makalipas ang panahon ay napasa kamay ng kanilang ama. Si Jenny Likens ay ikinasal at nagkaroon ng 2 mga anak. Inabot din ng ilang taon ang kanyang pag-iinom ng mga gamot at pagkonsulta sa mga psychiatrist dahil sa anxiety at trauma na kanyang dinanas sa pagkamatay ng kanyang ate Sylvia. Ayon sa kanya, ay kahit na kailan ay hindi niya sinisisi ang mga magulang sa nangyari sa kanila. Namatay siya noong June 23, 2004 sa Marion County sa Florida, United States sa edad na 54 dahil sa heart attack. Hindi naman mapatawad ni Elizabeth ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa kanyang mga anak. Nag-divorce sila ni Lester Likens at muli itong nagpakasal. Namatay si Elizabeth noong 1998 sa edad na 71. Si Lester Likens naman ay namatay noong 2013. Ang bahay sa 3850 East New York Street kung saan namatay si Sylvia ay nanatiling bakante ng ilang taon. Ito ay giniba lamang noong April 23, 2009 at isa na ngayong garahe ng isang simbahan. Hanggang ngayon ay taon-taon pa rin ay inaalala ng mga taga-Indiana Police ang naging masakit na kamatayan ni Sylvia Likens. Ang kaso ng pagkamatay ni Sylvia ang naging dahilan para sa pagbabago ng ilang mga batas doon, lalo na nga sa pang-aabuso ng mga kabataan. Shoutout po kay Pavi Mendoza ng Pabs TV at nanunood sa Cagliari, Italy. Loida Bigornia at Neymar Dongeto sa Hong Kong. Daba Hakam, laging nanunood sa Dubai, UAE. Hello daw po sa Coral at Alvarez family sa Erosen, Sorsogon. Anpal Moria na laging nakasubaybay sa Japan. Herald Garcia na taga Zaragoza, Nueva Ecija. Regine Laban Galang,
galing po sa Tublay, Benguet. Virgilio Tumayaw sa Jacksonville, Florida, USA. Editha Ganigan sa Hong Kong. Ma'am Eileen Inguana sa Singapore. At sa M's Family TV dyan po sa Dubai. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.